Hello! Ayan. At ito naman yung susunod nating video. Pasensya na kayo para halos iisa lang yung damit ko. Kasi ginawa ko na talaga itong mga questions na to o yung mga video ito para sagutin ngayong araw na ito kasi lagi akong busy. Busy sa pangangapit. So, para masagot naman yung ibang tanong, yung ibang mga issues about sa mga Pilipinang nakakapag-asawa ng Pakistani o mayroong mga ka-relationship online na Pakistani. At itong topic na ito naman ay ang tanong na kapag po ba ipinakilala tayo sa ating mga magulang ng lalaki, ito ay sign na siya ay sincere o totoo na sa atin. Tulad po na sinasabi ko, walang makakapagsabi kung ang isang tao ay sincere sa'yo, okay, kundi siya mismo. Kasi ang tingin, ang mukha, ang pagsasalita at ang action ng isang tao can deceive us. Pwede po tayong maluko o pwede po tayong malikmata o ano ba yun, hindi ko lang alam kung ano yung tamang term, para paniwala sa mga ginagawa niya. So, in this case, hindi ko pwede sabihin na kapag ipinakilala ka na sa kanyang pamilya, ay sincere na siya sa iyo. Pero, sa totoo, ang pagpapakilala sa iyo ng isang lalaki sa kanyang pamilya is a sign of sincerity. Pero not always, okay? Hindi kasi natin alam kung ano ba talaga yung nasa isip ng isang lalaki. Malay ba natin kung talagang gawain na niya yan na ipakilala ang isang babae sa kanyang magulang to show his sincerity. Kaya dapat tayo mismo alamin natin kung gaano ba ka-sincere ang isang lalaki sa atin. Lalo na ganito, dito po sa Pakistan, lalo na kung yan ay isang online relationship. Long distance relationship, mag-ingat po tayo. Kasi, minsan, pwede nilang ipakilala ang hindi nila tunay na magulang sa'yo online. Pwede nilang sabihin, ito ay pinsan ko, pero yun pala, asawa na niya. Ito ay magulang ko, yung pala ay tiyahin niya lang, o magulang ng kanyang asawa. Kasi, kadalasan, ang mga ito ay hindi naman marunong mag-English. Alright? Or, hindi naman, wala naman silang masyadong conversation or exposure sa mga foreigner. So, maaaring wala silang alam sa totoong intensyon ng kanilang anak. Hindi mo rin alam kung paano kanila ini-introduce sa mga magulang niya. Sabihin na natin, ay hindi, kasi yung magulang niya marunong naman mag-English. Okay, marunong mag-English, nakakaintindi, but the point is, pwede kasi na sila mismo ay magkakakuntsaba. Pwede niyang sabihin, o sige, ganito, kapag tinanong ka niya, ito, sabihin mo, na ikaw ay magulang ko, na ikaw ay nanay ko, na ikaw ay pinsan ko, yung pala asawa na. Pwede kasi silang magkakakampi-kampi. So, be wise. Maganda sana kung every day or every other day or every conversation na nag-uusap kayo ay ipinakikita niya ang kanyang pamilya. Kasi imposible naman yung tiyahin niya ay laging nasa bahay niya o kasama niya, di ba? Unless nga yan ay magulang. So pwede maging way yun para sabihin natin magulang niya talaga to. Kung totoo namang lagi siyang kasama sa mga videos or sa mga pictures, mahumingi kayo ng mga pictures na magpapakitang sila talaga ay magkakasama as family. Kung tiyahin man yan, at least kilala ka ng tiyahin niya. Kasi hindi naman yan basta-basta mag-group picture o magpa-family picture kung hindi talaga nila ka-member. So, maaaring kung hindi man yan magulang, ay ka-member ng family nila. At least kilala mo. So, sa sincerity, hindi ko alam kung sincerity pa yon. O maaaring gusto niya lang magyabang, di ba, doon sa pamilya niya. Hindi po natin doon ma-measure yung sincerity ng isang lalaki. Pwede natin sabihin na it's a sign. Yes. Isa yan sa mga sign na maaaring sabihin natin na sincere sa atin ng isang lalaki. Marami naman kasing way para sabihin natin na sincere sa atin ng isang lalaki. Isa na dyan, ayun nga, pagpapakilala sa mga magulang, yung effort. Kapag napakaraming effort na ginagawa sa iyo ang isang lalaki, katulad ng pagbibigay sa iyo ng oras, yung wala siyang mga dahilan para hindi ka bigyan ng oras. Napakarami kasi na way. Kasi yung oras isa yan sa napaka-importante, di ba, sa isang relasyon. Ang oras at ang communication. So kung talaga naman nagbibigay siya ng effort, panahon para sa iyo, sa paggawa ng mga ganitong bagay, kasi pagbibigay ng kanyang oras at ng kanyang at lagi nakikipag-usap sa'yo, maaari ngang sabihin natin sincere yan. Kapag talaga yan nagbigay ng effort sa'yo na sobra-sobra, ibig sabihin talaga yan, hindi man siya sincere, interesado siya sa'yo at least. Diba? Yung sincerity, siguro, makikita mo na lang yan kapag pinuntahan ka na talaga niya sa Pilipinas. Minute ka na talaga niya. Pinuntahan ka na niya, binisita ka na niya. Then, maaari sincere yan. O may intention talaga yan na ikaw ay gawing asawa o pakasalan. Okay, in this case, gusto kong magbigay ng advice. Dahil yan ay long distance relationship. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na ang social media ay napakaraming hindi makatotohanang maraming pangyayaring pwedeng
mangyaring hindi maganda. Lalo na po ngayon, sa social media, kailangan po tayo ay maging napakaingat. Maingat na maingat po tayo kung ayaw nating masira ang buhay natin. So, hindi ibig sabihin, kapag nagbigay na siya sa'yo ng effort, ng time, communicating with you everyday, at kung ano-ano pang mga paraan para lang maipakita yung pagmamahal niya, ay sweet nating, halos hindi na kayo natutulog. Pag natutulog kayo, nag-uusap pa rin kayo hanggang sa makatulugan nyo na. At ang tatamis ng mga sinasabi, ang daming promises, be careful. Hindi po yan pamantayan ng pagiging sincere o ng pagmamahal ng isang tao. Lalong-lalo na kung yan po ay social media. Ano siguro, magkapalit na kayo ng lugar, kasama kayo sa isang lugar, o magkasama kayo sa isang office na halos araw-araw nagkikita kayo. Pero dito na social media o long distance relationship, there's a lot of things that can happen. Be careful. Hindi po pamantayan ang pagpapakilala sa atin sa social media ng pamilya, lalo na kung yan ay sa video ko lang, o sa tawagan, o sa anumang pamaraan, o anong resource man yan ng communication para i-introduce ka sa magulang niya. Hindi po yan sapat na dahilan para sabihin siya ay sincere sa'yo. Kaysa magbigay ka ng lahat ng trust mo, but at the end, it can destroy your life. Kasi po social media yan, napakarami na pong hindi magandang nangyayari sa social media. Kaya dapat po talaga tayo ay maging aware at maging knowledgeable, resourceful, and careful. Okay? Very, very careful po tayo sa pagpili ng isang taong ating mamahalin o kakasamahin sa buong buhay natin. Kung mahal po natin yung ating buhay, kung mahal po natin ang ating sarili, dapat po ay maging maingat tayo. Yan lamang, and thank you so much for watching. If you're new to my channel, please don't forget to subscribe, like, and share. Have a great day. And this is just my opinion. I am just sharing what I thought and what I know, and based on my knowledge. So, kung mayroon man kayong ibang opinion, o kung may iba man kayong gustong i-suggest or i-advise, ay isulat mo na lang po dyan sa ating comments box so that mababasa po siya ng ating mga viewers. Matuto din sila galing sa inyo. Thank you again and see you on my next video.